Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sunod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin si miniaturan, inyong bigyan ipapalitan ng iti sa kanyang piling di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sa patin sa radyo, araw-ay magpukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao, tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, gag, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit, ang latiko, lapit tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya yung pang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan, Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Wanted sa radyo. Isang magandang Huwebes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. August 24, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos marahin apon kanimo, Idol. Mayong haponis, ug sa tanang nagapamino karon sa Radyo 5. Labi na ka ng mga OFW na to. Luzon, well, sa amang sulok ng mundo, mga OFW, mabuhay po kayo ug daghang salamat sa patuloy na suporta, walang sawang pagsuporta. God bless po. Basta Rafi Tulfo official lang. Yes. Oo, yun lang mga kapatid. Okay. Alright. At wag na po nating patagalin pa ang atin pong pinakaaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, nandito si Mr. Samuel Asunto. Kanina pa siya umiiyak, Idol, at nakikiramay tayo. Andito siya para humingi ng tulong tungkol sa kanyang misis na pumanaw na at hindi po siya pinapayagan makita ang mga labi ng kanyang misis nung kanyang mga kamag-anak ni misis. Abay, dapat may karapatan ho kayo kasi Mr. ho kayo. Kasal ho kayo ni Mrs. Opo, Sir Rafi. Bakit daw ho ayaw kayo bigyan ng karapatan na makita si Mrs.? Ayaw po talaga niya ako mabutay dahil daw magkakagulo po. Magkakagulo? Bakit Opo. magkakagulo? Ano po bang nangyari? Dahil po, pinalayas po nila ako dun. Dahil po, pumunta po kami dyan sa Makati po dahil labas-pasok po yung wife ko sa Makati Med po. Okay. Tapos mga ilang araw po na nag-stay po kami dun sa bahay ng kapatid niya. Nung mga ilang araw po, maganda po yung pakikitungo nila sa akin. Tapos nung nag-uusap, nung pinapabili po nila ako po ng mga kailangan po ni Mrs., nag-uusap po sila ng magkakapatid. Tapos bigla po silang nang masama yung pagtrato na nila sa akin. Pero ano pong sa palagay ninyo, bakit ho ganito na lamang yung kanilang pakikitungo sa inyo all of a sudden, especially ayaw nilang makita mo yung mga labi ng iyong asawa? Anong sa palagay nyo ang dahilan? Gawa po na wala po kaming anak. Dahil po yung inadapt po namin, anak po ng kapatid ni Mrs. po. Dahil po yung... So hindi nila matanggap na yung wala kayong anak, dalawa? Opo. So yung anak-anakan nyo ngayon, adopted yan? Opo. Yung sa kapatid po ng wife ko po. Yun lang ho ang dahilan? Opo. Dahil po, ang gusto nila na mawala lahat po yung ano ko po. Panay binabantaan po ako ng mga kapatid niya na po na na yung sa lahat po ng mga properties namin, gusto po nilang kunin. Hindi, pero, sir, I don't believe, sorry sir, hindi ko alam talaga yung mga pangyayari sa inyong pamilya na kung saan nag-aaway kayo ng mga biyenan mo, mga hipag mo. Pero hindi siguro kapanipaniwala na dahil wala kayong anak, yun na ang dahilan kung bakit nung pumano si Mrs.,
hindi nyo siya pwede makita at ayaw ng mga kamag-anak ni Mrs., hindi po believable. Baka meron pang iba na ayaw nyo pong sabihin na hiya lang kayo. Yun lang po yung ano ko po. Sige po, kung ayaw po magsalita. Kausapin na po natin si Joy Domingo. Ito po yung ano ni Mrs., kapatid ni Mrs.? Hindi po, asawa po ng kapatid ni Mrs. po yan. Asawa ng kapatid ni Mrs. Bali, bilas ko po yan. Bilas niyo po ito. Sige. Miss Joy Domingo, magandang hapon po, ma'am. Bilas. Alright. Sige. So, wala ho kayong alam na dahilan kung bakit nila binaban kayo sa burol? Pero bago niyan, bago niyo sagutin yan, para sa kaalaman ng lahat, especially itong mga kamag-anakan ng inyong asawa, hindi ho nila pwede kayong pigilang pumunta sa burol ng inyong asawa. Karapatan niyo po yun. Karapatan niyo po yun dahil kayo po ang next of kin. Asawa. Opo. In the absence of your children. Wala naman kayong children, di ba? So kung wala po kayong children, ang next of kin yan is ikaw dahil asawa. So as an husband, kayo ho ang merong pinakakarapatan sa bangkay ng inyong asawa. Hindi po yung nanay, hindi po yung tatay, hindi po yung sister, hindi po yung brother. Opo. Okay? Sir, ganito po yun, sir. Kaya nagtataka po ako, bakit ito nagkakaganito ngayon at nagkakagulot ayaw kayo payagan. Maliban na lang po, baka meron talagang malalim na dahilan na ayaw niyo pong sabihin. Kaya kinukontak na po namin. Nahihirapan po kami makontak sila habang kinukontak po. Baka meron pa pong ibang dahilan. Lupa. Wala naman po. Yung ano po, sir. Ito na po. Miss Joy Domingo, magandang hapon po. Bilas ni Mr. Asunto. Nagre-report ka pa? Miss Joy, si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5. May sinulat ang kapatid ko. May katibayan na inabandon siya noong July 1. Pirmado yon. May panglaban po kami. Meron din siyang sulat ng last will and testament kung paano niya inabandon ng kapatid ko. May sulat yan, pirmado yon. Hinilalaban po namin yan. Okay. So hindi mo sinabi yan sa akin. Di ba, Mr. Asunto, sabi ko sa'yo kanina, baka meron pa malalim na dahilan na ayaw mo sabihin sa amin na itinatago mo. Kasi kung tutuusin, talagang karapatan mo na makita yung bangkay ni Mrs. mo. In-explain ko yun sa'yo kanina. So, nasa last will and testament pala ni Mrs. na ayaw kang pagdalawin sa burol niya kasi inabandona mo siya. Yung palang dahilan. Sir, 2 years. Saan nila pa paano? Miss Joy? Miss Joy? Hindi po ako si Joy. Sino po ito? Rodora po. Ano po? Rodora po. Kaano niyo po si Rowena? Sister ko po siya. Okay, sige. Ma'am Rodora, magandang hapon po. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. So, Ma'am Rodora, meron hong sa last will and testament nakasaad doon na inabandona nito ni Mr. Asunto si Rowena kaya ayaw niyang makita ito sa burol o ayaw niya pumunta ito sa kanyang burol? Hindi po. Ang nakasulat lang doon na inabandona at hindi na siya nagpapakita po. As of July 1. Doon po sa kanyang last will and testament, nakasulat doon na siya ay inabandona ng kanyang asawa na si Samuel. Opo. Okay. Doon po sa last will and testament, nakalagay ba doon na in the event of my death, ayokong dumalaw sa burol ko si Samuel? Meron po yan o wala? Hindi po. Ang nakalagay lang po yung mga properties niya na tinatanggalan siya ng karapatan. Okay. Yes, pero ang gusto ko lang po malaman, specific, meron po bang nakalagay doon na sa burol ko, ayaw kong dumalaw si Samuel na mister ko? Meron po o wala? Yes o no lang? Wala po. So in that case, pwede po siyang dumalaw. Karapatan niya pong dumalaw. Maliban na lang po kung yan ay naka-state sa last will and testament ng kanyang misis. Yun po. Yun nga yung sinasabi namin, sir. Kasi kung kailan terminal case na yung... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello po. Yes. Opo. Yun yung ano po. Hello, ma'am? Sige po. Ma'am Rodora? Opo. Yung pati pong nilalaban namin, sir. Kasi yung time na terminal na yung kapatid ko, kung kailan naghihirap na
na kailangan yung responsibilities niya, tinakasan niya. Tapos ngayon, hinihingi niya yung karapatan. Ang karapatan po, kailangan may akibat na responsibilities. Ngayon pong patay na, ngayon hinahanap niya. Sabi niya po sa amin, kukunin niya, nagte-threat po siya sa amin. Kung ano-ano. Okay. Ang gusto lang po naman namin sa kanya, sir, humingi siya ng patawad. Yun lang, i-humble niya yung sarili niya. Pagbibigyan namin siya. Pero huli na po ang lahat. Sir, Okay. nakalibing ng kapatid ko Okay, sandali po mama. So, Mr. Asunto, talagang from the very start, hindi ka naging honest. Sir, patapusin mo lang ako. Nung si Mrs. daw ay naghihingalo sa ospital, inabandona mo siya, hindi ka nagpakita. Bakit ho ganon? Sir, hindi po yan totoo, sir. Binantaan po ako na ayaw nila na palapitin ako doon sa bahay po nila. Binantaan po nila ako kasi takot ako po. So ikaw mismo ang hindi nila pinapayagang pumunta sa bahay Kasi po nila habang si Mrs. ay naghihingalo. Opo. Ngayon po, nag-text po sila. Matagal na pala patay si Mrs. nung last week po, nung Thursday, 17. Ngayon, tumawag po sila sa pinsan ko po nung Tuesday po ng 3 p.m. Nung Tuesday lang po. Sir, paiksin natin. So hindi totoo yung sinasabi nila na ikaw ay hindi nagpapakita habang may sakit si Mrs. Hindi po yan totoo, sir. Gusto mong siya makita kaya lang pinipigilan kanila. Opo. Sir, ito po yung text niya sa pinsan ko po. Sino po may text niya? Yan po yung kausap ko po. Anong sabi po sa text? Yan po. Wala po akong karapatan na sinasabi nila sa akin yan, sir. Okay. Sabi ng mga kapatid ko pala, ikaw lang ang pwede dumalaw ni isa sa mga kamag-anak, hindi na para iwas sa gulo. Ano to, dalaw sa ospital, sa bahay? Hindi po, sir. Sa burol niya po. Hindi nga po, sir. Hindi buburo lang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan natin, habang si Mrs. po ay may sakit at malala na po yung kanyang sakit, bakit hindi po kayo dumalaw, nagpakita man lang? Sir, binabantaan po ako, sir. Sabi po nga sa akin, pag pumunta ka dito, magkano ka lang, sabi sa akin, sir. Kaya po, alam ko po yan kung ano po yung... Ba't ho kayo pinagbabantaan? Dahil po, sa wala po kaming anak. Okay. Gawa po sa wala pong anak, sir. Ma'am Rodora? Opo. Gusto rin niya pong pumunta nung malala na po yung sakit ng kanya misis. Kaya lang binabantaan niyo raw po siya na huwag pumunta. At isa pa, totoo ba dahilan ang galit ninyo sa kanya sapagkat wala silang anak? Hindi po, sir. Ganito po yan. Iniwan po niya talaga yan. Iniwan po niya yan sa akin. Tinetext namin siya. Pati, sir, meron yan, lahat yan, may evidence kami kung paano niya inabandon. Kasi, kaya nga po sumulat yung kapatid ko kasi alam niyang darating ang time na lalabanan kami ni Samuel Alam niya po, sabi ko, ano po bang reason kung ba, kasi nabasa ko lang to, hindi ko to nakita Kumbaga, nung patay na yung kapatid ko, nakakita kami ng sulat, nung hinahanap na namin yung mga documents, bakit niya isinulat tong mga bagay na to? Bakit kinikwento niya kung paano siya inabandon? Kasi po, ibig sabihin, may, parang na-anticipate na niya na darating ang time. Pero ano sa palagay niyo, Ma'am Rodora, bakit inabando na ni Samuel si Rowena? Ano po? Bakit po inabando na ni Samuel si Rowena? Ano pong sa palagay ninyo? Ano pong nakikita niyong dahilan? Tinatakasan niya nga po kasi yung responsibility, sir. Sabi niya kasi sa amin, ang reklamo niya, napapagod na raw siya. Wala na, parang ayaw na daw po, ayaw niya kasi sa Makati. Tumira yung kapatid ko. Okay. Gusto niya dun lang daw sa Cavite. Pag sa Cavite, nagsusumbong yung kapatid ko sa akin na hindi siya inaalagaan, etc. Hindi naman po ako naniniwala. At tapos nung dumating ang time na parang hirap pong huminga yung kapatid ko, tinawagan po kami niya ni Samuel. Tinatanong niya kung anong gagawin niya. Pinagalitan pa po siya ng kapatid ko, wala ka bang bayag? Di ka ba marunong mag-desisyon ng sarili mo? Sabi niya, ibidalhin mo sa ER, kailangan mo pa ba kaming tawagan? Tapos sinabi ko rin sa kanya, kung anong gusto ni Weweng, katawan niya yan, sabi ko, yun yung masunod. Sandali po, Mama. Tapos, Sir Samuel, nung nasa ospital, cancer patient pala ito si Mrs. Opo. Okay. 2 years na po. Habang ginagamot po siya, meron ho ba kayong mga binigay na pera para sa pagpapagamot niya? O tumulong ho ba kayo sa pagpapagamot? O pinabayaan niyo lang yung mga kamag-anak ni Rowena na siyang gumastos sa pagpapagamot? Tumulong po kami, sir, sa mga... Kayo? Ikaw, Opo. ibig sabihin? Opo. Ano po mga itinulong niyo, halimbawa? Like po yung sir, yung
continue pa rin yung yung salary niya, yan po sir. Tapos Teka muna, salary niya saan? sa company niya po. Hindi, tinatanong ko kayo po in terms of financial, meron ho ba kayo na itulong para sa pagpapagamot ng inyong misis habang siya ay may sakit noon? Opo sir. Opo sir. Ano po halimbawa? Yung ano ko po, yung salary ko po, inaabot ko po sa kanya. Tapos natulong din yung mga kamag-anak ko rin po. So meron din tinutulong pati kamag-anak mo? Opo. So hindi mo siya pinapabayaan? Hindi po. Sinusuportahan mo siya nung Opo. may sakit siya. Sabi mo nga, hindi lang sweldo mo, kundi pati pera ng mga kamag-anakan mo tumutulong din. Opo. So hindi mo siya inabandona? Hindi po. Hindi po. Bakit sinasabi nila na inabandona mo siya? Hindi po yan totoo, sir. 2 years po yan na may cancer patient yan, sir. Na doon po siya nakatira sa Cavite po. Dahil po may katulong po ako doon. May kasama rin ako yung pinsan ko na nag-aalaga po sa kanya. Okay. Kaso po nung nandyan po kami sa Makati po, ang gusto po nila, papasok po ako, tapos hanggang sa gabi, ako pa. Yung BP ko po, 140 over 100, high blood na po ako. Ni isa man lang sa kanila, sir, wala man lang natulong. Nandun na po kami sa Makati. Una sa Cavite kayo nakatira ni Mrs. Opo. Tapos ba't kayo napunta sa Makati? Dahil po, yun po ang gusto nila na Sino sila? yung kapatid niya po, na dahil po labas-pasok si Mrs. sa hospital. Sa Makati, o nga naman, kasi Opo. malapit sa mga pagamutan. Opo. Pumayag ka naman. Pagdating doon sa Makati, tumira ka rin doon. Opo. At tumulong ka rin sa mga bayarin, gasto sa ospital, papagamot, pagkain, lahat-lahat. Opo. At yun nga sinasabi mo, bukod sa sweldo mo, pati pera ng mga kamag-anak mo, tumulong din. Opo. O, hindi mo pala inabandona kung ganon. Opo. Yun po, nung pinalayas po nila ako yan, sir, na sinabi sa akin, wala ka ng pakinabang, patay gutom ka, palamunin ka pa dito, umalis ka na, pumunta ka na sa Cavite. Okay. Ginaganon po ako. Ma'am Rodora, Mr. Rafael Domingo. Okay, bumitaw na si Mr. Rodora. Mr. Domingo. Hello, sir. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Apo. Sir, ito pong si Mr. Asunto, sasamahan po namin dyan. May kasama po mga pulis. Kahit sa gusto nyo po, siya po ay payagan ninyo na makita po ang kanyang misis na siya po ay makapag-attend sa burol ng kanyang misis sapagkat sila po ay kasal at meron po siyang dokumento. Excuse me, sir. Apo. Hello, sir. Apo. Ganito po kasi yan. June 28, nandinala niya sa amin yan. Sir, it doesn't matter na, sir. Tapos na, narinig ko na lahat, sir. Ang sa akin lamang, sir, meron po siyang karapatan na makita po yung bangkay ng kanyang misis. Maliban na lamang kung makapag-produce kayo ng dokumento at verified dyan na sinasabi sa last will and testament ng inyong kapatid na sa aking pagkamatay, ayaw kong makita ang pagmumukha ng asawa ko sa burol. Ayaw kong pumunta siya sa burol ko. Pag walang ganong dokumento, pues ito pong si Mister, pwede pong pumunta sa burol ng kanyang misis. Sa ayaw at gusto ninyo, pupunta kami dyan, sasamahan ko siya sa PNP, kasama ho kami at PNP at DSWD, dadalo siya sa burol, period. Sir, with all due respect naman, sir, paano naman yung magulang ko? Paano naman yung ginawa niya? Well then, walang problema. Problema na po ng magulang ninyo yan. Pero siya ay may karapatan dahil siya po ay asawa. May karapatan siyang makita ang kanyang asawa. In fact, kung gugustuhin niya, sir, pwede niyang kunin ang bangkay sapagkat siya ang may karapatan dyan sa bangkay sapagkat siya ang next of kin. Hindi po kayo, hindi po ang kapatid, hindi po ang nanay. Maliban na lang kung meron siyang anak at yung mga anak ay pumanig sa inyo. Pero sir, still ang next of kin ay tatay, asawa. Kung tutuusin, sir. Sabi ho dyan kay Samuel, sana alam niya yan nung iniwan niya. Yung Sir, hindi na. Narinig ko na, sir. I've heard enough. Okay, pupunta po kami dyan, sir. Kukunin namin yung bangkay. Kung gusto ni Mr. sa asunto, kasama po yung mga pulis, wala kayong magagawa. Trust me. Ay, sir. Pasensya na po, sir. Inalalagak na po namin. Ano po? Wala kang magagawa, sir. Kukunin po yung bangkay, wala kayong magagawa. Promise. Oo. Huwag Okay. naman sana kami bastusin. Hindi, sir. Hindi pambabastos, sir. In fact, ang nababastos dito, sir, yung asawa eh. Kasi may karapatan po siya sa bangkay. Siya po yung next of kin. Ayaw niyo siyang payagan na makita sa burol yung kanyang misis. Siya ang nababastos Pwede dito. na makita, sir. Sinabi naman namin sa pinsan niya na pwede siya pumunta after
Hindi Yung pwede. bola, punta siya Hindi sa pwede. ano. Pwede siyang pumunta at any time kung gusto niya makita ang bangkay ng Ay, kanyang hindi misis yan, sabi at mo, gusto hindi niyang yan. kunin ang bangkay ng kanyang misis, pwede niyang gawin yan. Nakulo ko yan, nang iwan niya sa ere. Nang iwan Sir, niya usap sa ere. kayo. Kahit Usap kayo Ay. ano. Usap Hello, muna kayo. Sam. Sige. P, Hello, Sam. Ngayon sa sarili mo, bakit ganyan ang ginawa mo sa amin? Tapos sa sarili mo, bibigyan mo kami ng putang ina kahihiyan na ganito? Ano naman ang nasa isip mo? Ano sinasabi mo putang ina mo? Opo, sir, Oh, Hindi mo oh, kasama sir, wag mo muna, sir. sir. Okay. Huwag kayo magmumura, sir. Baka- Bawal yan. Sige, sagutin mo. Samuel. Rafi, Kami. Ano sinasabi mo putang ina mo? Sir, puputulin pag... We have Ay, to cut you off, sir. Pag nagmura ka pa, tama na, sir. Ha? Stop na yon. Sige, Samuel. Sir, P, Putang ina ka. O, namumuro ka na, Mr. Domingo. On air po tayo, on national radio, okay? National TV po tayo. Okay? Sige, magsalita ka, Sir Samuel. P, alam ko na interesado ka. Dahil yung inadapt namin na anak mo mismo. Kaya nagkakaganyan ka. Gusto mo mapunta lahat. Kung mawala ako, mapupunta sa anak mo. Pero legal. Nakapangalan sa akin yung anak mo. Kaya ganyan ka, mag-agresibo ka sa akin. Kaya hindi ako makapunta dyan dahil binabantaan niyo ko. Ano binabantaan? Wala nagbabanta sa'yo. Uno pa lang, Sam, umalis ka na. May text ako sa'yo, alam mo yan. Naka-record dito sa cellphone ko. Naka-record yung text ko. Tinanong kita, Sam, bakit? Ano bang nangyari? Ayaw mo na pumunta. Hindi ka sumasagot. Niring kita. Niring ka ni Jumbo. Niring ka ni Rita. Niring. Wala nga kayong ginawa. Anong walang ginawa? Hindi nyo kami Ikaw sinetel. mismo nagsabi sa amin. Sinungaling kang hayop ka. Sinungaling ka. Huwag kang magsasalita sa akin para wala kang utang na loob. Anong utang na loob? Anong utang na loob, Sam? Inadapt ko yung anak mo. Kasi matagal nyo na tinuturing ako na porke malaki yung sahod ng kapatid nyo, kinuha ko yung anak mo para wala kayong masabi. Ano? Ikaw ang lumapit sa akin. Ngayon, nung alam nyo na malala na yung sitwasyon ng asawa ko, kinuha nyo yung anak ko. Marami akong istigo rito kung gano'ng kahayop yung gagong yan. Tumigil ka muna. Tapusin mo muna yung salita ko. O ngayon, tumigil ka muna. Magagaling kayo. Alam ko matatalino kayo. Ito na lang, uno. Wala na kami narinig kayo. Alam mo, nung nasa barko ako nung mayagpag kayo. Kayo mga, pinakaral namin yung mga anak mo, dalawa. Ha? Nung wala pa kaming anak. Teka, ano sinabi ni Bibi Makinig ka. Ha? Kasi serado Ano yung sinabi pag-iisip ni mo. Bibi sa'yo? Serado ang pag-iisip mo. Ano sinabi ni Bibi sa'yo? Sam, puntahan mo naman si Weweng, alagaan mo. Ano sinabi mo? Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Kunin ko yung asawa ko. Ang contact namin sa'yo, Sam. Daling ko sa Cavite. Yung sinasabi mo, kasambahay mo, napinsan mo. Kunin ko yung asawa ko, dadalhin ko sa Cavite. Ha? Pagkakamatayan tayo, Sam. Sinasabi ko sa'yo. Okay, kita mo? Pagkakamatayan Diyan pa lang. tayo. Nasaan ba yung burol? Nasaan ba yung bangkay? Nasa Makati po, sa bahay po nila ng biyanang ko po. Okay. Alam niyo po, Mr. Domingo, nasabi ko na po kanina, kung susundin po talaga natin ang batas, and nobody's above the law, dapat talaga masunod, siya po ang may karapatan sa bangkay ng kanyang misis. Siya po ang unang-una may karapatan dahil siya po ang next of kin, siya po ay asawa at kasal po sila ng inyong kapatid. Hindi po kayo ang unang may karapatan, hindi po nanay, lalo pat wala silang anak, wala ho. Siya lang po talaga. Sir. At yan, sir. Kaya nga, sir, it doesn't matter, sir. It doesn't matter. Sabi ko nga po kanina, maliban na lang po, Sir Rafael, maliban na lamang kung meron po doon last will and testament entry ng inyong kapatid na sinasabi niya, in the event of my death, ayokong dumalaw sa burol ko itong si Mr. Samuel Asunto. Kaso wala pong ganon. So siya po ay may karapatan na pumunta po sa burol. In fact, may karapatan po siya na kunin po yung bangkay kahit sa ang korte po tayo makarating, kahit nakataas-taas ang Korte Suprema, siya po ay mananalo rito sa laban na ito. Sir.
gusto ko lang po ipaliwanag. Alam ko, sir, yung sama ninyo ng loob, whatever transpired, matapos pong or before na mamatay po itong si Mrs., yung kapatid ninyo, kung ano pa man yung gulo ng family ninyo na hindi po natin alam. Pero sir, ang pagbabasihan po natin ngayon, yung karapatan po sa bangkay ng isang mister sa kanyang misis. Oh, sir, naintindihan ko po kayo. Di ba, sir? Nasabi na lang sa kanya, kung manilakas na talaga siya mag-doon, kausapin niya kami. Okay. Kung talagang sabi niyang karapatan, kausapin niya kami. Okay. Hindi yung panig-kanini sa Okay, sige po, maganda yan. So gumaganda na, lumalambot na kayong pareho. So, sir, ang kailangan mo lang pala, sir, humingi siya ng sorry. Kasi ito nasabi ng kapatid nyo kanina, magpakumbaba lang itong si Samuel at makipag-usap sa inyo ng maayos, papayag naman kayo para maging malinis pong usapan. Kausapin muna kami. Yun lang naman kasi. Yun lang naman ang sa amin. Yung Okay. ka ng tawad, magpakumbaba ka. Okay. Wala po siyang, Nalalabas niya kami pa ang masama. Responsibilidad niya to. Sa amin, hindi namin responsibilidad to. Okay. Kapatid lang ho kami. Pero, Tama. iniwan niya, diba ho ba? Tama, sir. Tama. I agree with you. Kapatid lang po kayo. Dapat po Kapatid talaga lang siya po kami. bilang isang asawa. Tama po yan. Siya pong bilang asawa may responsibilidad sa kanyang misis. Tama po kayo. Kaya nga po. Dapat nga ho siya ang nandirito. Bakit kami ang nandirito? sa Exactly. sitwasyon ito? Exactly. Salamat naman po at na-appreciate niyo po yung nasasabi ko kanina na dapat siya po talaga ang nandyan. Di ba? Siya po talaga ang dapat ang may karapatan na may karapatan dyan sa burol. Ang pakiusap ko lang po, ito na lang muna natin to. Yes, sir. At pag-uusapan namin siya. Kung gusto niya makipag-usap siya sa amin. Okay. Good. Ganito pong gagawin natin, Sir Rafael. Darating po siya dyan, doon na lang po mag-usap-usap sa barangay kasi puro mga mainit ng ulo. Ngayon, sir, mukhang lumalamig na po kayo. Salamat naman po, sir. Lumamig na kayo, sir. At itong si Sir Samuel, lumalamig na rin. Mag-usap-usap na lang po siguro kayo, neutral venue sa barangay, sir, kay barangay chairman dyan, para pagbatiin ho kayong magpamilya, magkabilang panig, di ba, sir? Siguro medyo bumaba din ng pride lang ito, pride chicken kung tawagin, medyo magpakumbaba po ang isa sa inyo or pareho kayo magpakumbaba para naman magmi-meet kayo halfway na kung saan pareho kayong mag-agree na di ba? Kulang na sa pag-uusap pala. Di ba, sir? Pag-usap na lang sa barangay. Kung gusto niya, pumunta sa barangay, sir. Sige, sir. Ito na lang natin itong living. Exactly. Ganito pong gagawin natin, sir. Kailan ho bang libing, sir? Ito na. Ongoing na po yung living. Ongoing na po? Opo. Opo. Ay, ongoing na pala Palibing na pala. Opo. Ba't ngayon ka lang lumapit, sir? Sir, nung But Tuesday, anyway, palibing na po pala. Wala na. Ongoing na. Papunta na sa libingan. sir, gusto ko po dalhin po sa Cavite po, sir. Yun po yung... Gusto mo humabol? Opo, sir. Okay. Pwede naman. Opo, sir. Pwede Kasi, naman. Kung nung bago... Hello. Sandali. Hello, Sir Domingo. Rafi, Opo. Sir. Sir, baka magkagulo. Hindi, sir. Baka magkagulo. Hindi, sir. Sa barangay na lang, sir. Hindi, sir. Siya po ang may karapatan kung saan niyo po gustong ilibing yan. Wag ho kayo mag-decide ng ganun, sir. Kaso po ito, sir. Magkakaroon kayo ng kaso, sir. He has the right. No, sir. No. Maliban na lang sasabi ko kung meron pong last will and testament itong inyong kapatid na nagsasabi kung saan niya gusto malibing. Pag wala pong nakasal sa last will and testament niya at walang ganon, sir, si Mr. Samuel Asunto ang may karapatan sa bangkay. Huwag niyo pong pakialaman yan, sir. Sir, stop niyo po yung pagdala kung saan man yung dadalhin yan dahil pwede niyang habulin to. Kung halimbawa, pag magpipilitan kayo, pupunta sa korte, samahan namin siya, hukayin yung bangkay, trust me, at dadalhin niya kung saan niya gusto. Maniwala ka sa hindi. Hindi mo muna, sir, Diba, sabi naman namin, sir, kayo kanina, mag-usap muna tayo sa barangay. Sir, kayo dapat, sir, this time, pagdating po dyan sa bangkay, kung bangkay ang pag-uusapan, akala ko kanina pag-uusapan para magsilamigan ang ulo ninyo. Pero kung tungkol sa bangkay, dapat, sir, kayo magpakumbaba sapagkat siya talaga ang merong karapatan dyan sa bangkay. Kung saan niya gusto dalhin yan, dadalhin niya yan. At kayo dapat magpakumbaba at makiusap sa kanya na kung pwede na lang sa Makati, kayo ho ang magpapakumbaba pagdating sa bangkay. Kaya nga, sabi na lang sa kanya, pumunta na lang sa bahay. Sir, saan mo ba gustong dalhin ng bangkay, Mr. Asunto? Sa Cavite po, sir. Then, dadalhin natin sa Cavite. Pupunta tayo sa korte, i-require natin, mapipilitan sila na isusurrender yung bangkay sa iyo
at dadali mo ibang kahit saan. Kung halimbawa, nailibing na yan sa Makati kung saan man, pahukayin natin at dadalhin natin kung saan mo gusto. Trust me. Opo, sir. Narinig mo, Mr. Domingo? Bilisan. Pero alam mo ba kung saan nila dadalhin? Saan yung buro? Opo, sir, sa South Cemetery po. O di, hukayin natin sa South Cemetery. Opo, sir. Di ba? Opo. Kasi Okay. po, sir, yung kung ano po yung makukuha po ni Mrs. Kasi po, gusto ko po ilibing siya ng maayos po. Sige po. Mr. Domingo, Sir, ganito po sir, mangyari. ito, pinapasok na po namin sa ano. Kahit na po, Ongoing na po yung kahit na po yung gawin, kahit sa ipapasok nyo na po kung saan nyo gustong ipasok yan, yan po ilalabas din sapagkat si Mr. Asunto may karapatan sa bangkay, kukunin pa rin niya yan, dadalhin niya sa Cavite at wala ko kayong magagawa. Sir. sige po, sir. Wala pong ano yan. So, Pero makipag-usap muna siya sa amin, sir. Sir, hindi po. Pagdating po sa karapatan sa bangkay, kayo po ang Alam ko makikipag-usap po, sa kanya. alam ko po, Pero sir. kung ang gusto niyo po mag-usap kayo dahil po doon para kayo po magkabati na, then okay sa barangay. Pero kung doon po sa karapatan sa bangkay, hindi po. Kayo ang makikipag-usap sa kanya, hindi siya makikipag-usap sa inyo. Maliwanag yan, sir. Sige, sir. Okay? Sige, sir. Sige, salamat po, Mr. Domingo. So, sir, alam mo kung saan ililibing. Opo, sir. Pagpipilitan nila yan kung saan nila dadalhin. Kaya mong kunin yan. At dadalhin mo kung saan mo gusto. Maraming salamat po, sir. Sir, Newsbreak muna tayo. Sige, newsbreak muna tayo. Thank you po. Sige po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Robbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin na vendors, maaari po kayo makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At para po sa ating mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:39 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested and dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon at nag-aalis po ito ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron po kayong nakakayang amoy
amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:40 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Kamara pinasisiguro sa COMELEC na hindi na mauulit sa darating na midterm elections ang COMELEAKS o ang pag-leak ng impormasyon ng mga botante. Umaaksyon si Zonius Guerra. Hindi na mauulit ang pag-leak ng mga records sa mga botante na nangyari noong 2016 election o COMELEAK. Pangamba ng mga mambabatas na miyembro ng House Committee on Appropriations na baka maulit ang COMELEAK sa 2019 midterm election. Ayon naman kay COMELEC Data Protection Officer Jose Tolentino, nangyari niya ang leak ng voters information dahil hindi pa co-host ng Department of Information and Technology o DICT ang website ng COMELEC. Ngayong katuwang na daw ng COMELEC ang DICT sa pag-manage ng kanilang website ay hindi na mangyayari ang hacking dahil sa secured na daw ito. Samantala mula naman sa 3.3 billion pesos na budget ngayong taon, tumaas ito sa 16 billion pesos. Ang para naman sa proposed budget nila para sa 2018. Ang malaking bahagi daw nito ay para sa paghahanda sa 2019 election. Tinitiyak din ng COMELEC na mag-set up sila ng satellite registration para naman sa mga botante na nasa malalayong lalawigan at mga OFWs para daw tumaas ang return of vote para sa 2019. Umaaksyon, Tony Reyes at Guerra, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 2:42 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan.
kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabado night, sarap na uring sa atin. Sabado night, Springfield sana, sarap na harap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Pag San Miguel Fairfield na, sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo, walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super Thorosil. No back jobs. Piliin ang Thorosil White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1-2 sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman,
mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang himpilang ito sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambasa 2017 na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Gamitin at paunlarin natin ang Wikang Filipino bilang wikang marangal, malikhain at mapagbago. Ang oras, 2:50. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme.
Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, guess what? Yeah? Nagsagutan daw sina Abra at Grace Note. No way! And it's so good! Sadyang lumilipas ang panahon, kaya huwag kang magsasayang ng pagkakataon. Talon. Million stars, many people that I know so far. Watch the back and forth between rap and alternative, only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa. Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik mo muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, at ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihitin mo lamang na Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Okay, pinabalik natin dito ulit si Mr. Samuel Asunto. Kanina, while off-air, kinausap ko si Attorney Paul. Paul Castillo. Attorney Paul Castillo. Salamat, Attorney Paul. At kumonsulta nga tayo. Tama nga naman yung mga nasabi ko kanina. Oo. Na in the absence of the children o wala silang mga anak, then ang may karapatan talaga sa bangkay. Yung spouse talaga. Yung spouse. Being next of kin. Hindi yung biyenan. Hindi kapatid. At hindi kapatid. Kasal sila, then siya ang may karapatan sa bangkay. Oo. So ang gagawin natin, kasi nalibing na ata, pinasok na sa pansyon. Oo. So pupunta tayo sa Makati City Hall. Hihingi tayo ng tulong doon na para ma-exhume o makuha ulit yung ataol. Okay? Hukayin natin yung ataol at dadalhin po natin doon sa Cavite. Opo. Para paglamayan ulit kung sinong gusto mo maglamay doon na mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Okay? Ikaw na may say doon. Alright? Opo. Opo, sir. Siguro kausapin mo, magkausap ka ng makipag-usap ka sa isang punerarya para mapatagal pa ulit yung, kasi baka mamaya hanggang 1 week lang yung nilagay na formalin. Baka kailangan injection pa ng formalin para tumagal pa. Pwede mo pang paglamayan ng 1 linggo pa kung ilang pang araw gusto mo. So okay na tayo dyan. So ikaw may karapatan. Opo, sir. Opo, sir. Maraming salamat, sir. Pero sa ngalan ng patas na pagdidiskurso dito, pangangaralan kita. At gusto ko maririnig ito ng mga listeners natin and viewers. May malaking problema ka, Mr. Asunto. May nakikita akong dahilan kung bakit galit na galit sa iyo itong mga in-laws mo. Nakita ko na kanina nung habang off-air tayo. Alam mo bakit, Nins? Bakit? Habang nag-uusap kami, pinag-uusapan namin nila Odette, nila Mau, yung gagawin naming paglapit sa City Hall para pag-exhume doon sa bangkay at dalhin sa Cavite, lahat-lahat na. Hindi niya pinoproblema yon. Ang pinoproblema niya, sir, paano yung abuloy? Sir, paano yung insurance? Sir, paano yung ATM card? Sir, paano yung kotse? Pwede ko ba makuha? God damn, sabi ko. So, puro yung material na bagay, hindi yung... Exactly. Hindi si Mrs. talaga yung mga Na-high blood ako sa kanya. Napamura ako, sabi ko, ano ka ba? Akala ko ba bangkay yung ating pinoproblema rito? Oo nga, sir. Pero, sir, paano yung ATM card? Sir, paano yung insurance, sir? Policy. Paano, sir, yung yung mga camera ko? Lahat ng mga gadget, mga damit, kulang na lang, pati brief niya, babanggitin niya. Damn. Oo, tsaka yung abuloy, medyo yun talaga. Pati abuloy, pinoproblema pa niya. Pati medyo abuloy. turn off po yun. Sorry, Na-turn off ako sa iyo, Mr. Asunto. So nakita ko meron ka rin talagang problema. Kaya pala nagmumura ng husto itong si Rafael Domingo. Pinagmumura ka ng husto. Dahil may pinaghugutan yung kanyang galit sa iyo. So naniniwala ako na siguro talaga naging pabaya ka. Ginamit mo na yung salita yung mga pagbabanta. Siguro, nung naghihingalo, kasi sinabi pala kila Odette, habang naghihingalo na itong misis mo, tinatawag ka raw, pero wala ka. Ngayon, ginagamit mong dahilan, binabantaan ka. I don't think so. Ito po, naging patas na ako rito, kasi ito hindi narinig ng mga listeners natin while off-air tayo. Diba? Ganitong gagawin natin, sir, Doon sa mga sinasabi mo, ATM card mo, gadget mo, camera mo, cellphone mo, kotse mo, wala kaming pakialam doon. Ang gagawin lang namin,
i-refer ka namin sa barangay, period, aalis na kami. Sa bangkay lang. Naintindihan mo yun? Opo, sir. Okay? Opo, sir. Maraming salamat po. Pero malaking turn off ka sa amin. Ipinaglabang kita halos kanina ng patayan. Dahil sa buong akala ko, bangkay talaga ang habol mo. Yung pala'y meron ka pang hiritin, pati ATM card ng misis mo. Oo, si Idol talagang uminit ng ulo kasi bangkay ang pinag-uusapan nito. 'Di ba bangkay, hindi po seryosong... Pati abuloy. Oo. Pinoproblema mo, paano yung abuloy? Shit. Anyway, matanong ko, ano ba ang trabaho mo, sir? Sa ano po, sa government employee, sir. Ano po yung trabaho mo sa government? Sa MMDA po. Ano po yung trabaho niyo po sa MMDA? Traffic officer, sir. Traffic enforcer po kayo? Opo. Ano pong trabaho ni Mrs.? IT po. IT. Opo. So si Mrs. malaking sweldo. So totoo yung sinasabi mo, malaki ang sweldo ni Mrs. Opo. Dati po kasi akong seaman, sir. Okay. Ngayon, noong 2013, sir, tumigil ako dahil may may nararamdaman din siya na lilipat po kami sa Cavite. 2013, tapos nakapasok po ako sa MMDA po, sir, na as regular. Okay na yan. Pero, sir, bangkay lang ang pakikialaman namin. Opo, sir. Doon sa mga insurance policies, babuloy, kung ano pa, medyas mo, brief mo, kamiseta mo, shampoo mo, hindi namin pakikialaman. Kasi pinoproblema po ata yun eh. Buti pati yung aso mo, hindi mo pinoproblema. Okay? Dinadagdagan ko na lang kasi pikon ako sa'yo kanina. Sobrang pikon ko sa'yo kanina. Munti ko na nga siya palayasin eh. Diba? Nung habang nandun sa kabilang booth. Sige sir, so bangkay lang. Okay? Yung bangkay, given na yan. Tinatawagan na nila Odette yung Makati City Hall para ma-process na yung request natin na makuha yung bangkay. Opo. Kung yun ay mahukay, Opo. yung bangkay at dalhin doon sa Cavite. Okay? Opo, sir. Opo. Maraming salamat, sir. Alright. Opo. Yung sa insurance, bahala ka na. Opo, sir. Alright. Sige. Thank you. Thank you din po, sir. Maraming salamat po. Alright, sige. At punta naman tayo sa isang munang kaso. Okay. Sige, si Maricel Bindoy andito. At reklamo din ito sa kanyang mister. Ito naman, kasal ba sila? Okay, ito daw kanyang mister ay hindi tuloy-tuloy na pagbibigay ng sustento sa kanyang pamilya. Kumbaga nagbibigay naman pero hindi consistent. At sundalo po si mister. Okay, at may nirereklamo. O bakit itong bata andito? Okay. Hindi pwedeng pakita yung bata Oo, may kasamang anak. Sige, si Mrs. na lang. Mrs. Si Mrs. Hindi, yung bata, wag. Wag na si... Paupuin na sa tabi yung bata. Hindi na. po, bawal po yung bata kasi nag-aaway ho kayo ng mister nyo. Hindi ho dapat makita yung si anak nyo, minor. Ma'am Maricel, magandang hapon. Magandang hapon, sir. So si Corporal Alcober ay nasa linya ng telepono na po natin. Kasal ho kayo? Opo, sir. Okay, at sustento po ang inyong... Opo, sustento po yung habol ko. At inireklamo niyo rin po yung kanyang girlfriend? Opo. Okay, sinong gusto mo unang kausapin? Si Corporal o si girlfriend? Kahit sino po sa kanilang dalawa, sir. Po, sinong gusto niyo unahin? Itong lalaki po. Sige. Corporal Alcober, magandang hapon. Kasi kailangan ba ma'am sa panahon? Opo, Corporal, andito po si Mrs. at gusto niyo po mag-usap tungkol sa sustento. Kasama niya po yung anak niyo. Corporal, sige po. Yes, sir. Ma'am Maricel. Kasi ganito yan, sir. Kumbaga... Hindi, kausapin mo na po si Corporal. Hello. Hello. Ang tagal ko ng... Nakakaya ka lang na ginagawa mo, di putak. Sir, wag po Corporal, kayo. wag. Relax ka lang kasi sa ginawa mong pambababae kaliwat kanan, hindi ka nahiya. Nakita mo ba? Dong, marami akong nakakita dito sa ano. Walang problema. Andito na nga ako. Andito na nga ako. Andito na mga ebidensya. Kaya nga nandito nga ako eh. Ngayon magpapalusot ka pa. Ang tagal mo na akong ginawang tanga. Ha? Ano bang kailangan mo? Ang tagal mo na. Ang kailangan ko is sustento. Naalala mo, pumunta ako doon sa Bicol para lang makapagpirma ka. Anong ginawa mo? Tinakasan mo kami. Alam mong ginagawa mo. Makinig ka muna ha. Alam mong ginagawa mo. Pero anong ginagawa mo? Tuloy-tuloy ka lang sa pambababae. Ang anak mo may sakit, hydrocephalus. Anong ginawa mo? Inubos mo lahat. Inubos mo lahat ang mga babae.
Halos ubusin mo lahat, suyurin mo lahat ang mga babae. Ang anak mo nasa Biluna. Ha? Binabaan mo pa? Ito, Miss Maria Imelda Relova. Magandang hapon po, Miss Relova. Mga pics ko sa FB, online, Sige, usap kayo. Hello. Hello, Imelda. Imelda? Ay, hindi kita kilala. Hindi mo ko kilala kasi nandito ang message mo. Andito ang message mo. Wala kang alam sa buhay ko. Naka-blatter ka na dito sa barangay namin. Wala akong pakialam. Oo, Kung naka-blatter ka, mas naka-blatter ka doon sa kampo. Ako muna pakinggan mo. At yung pag-hack mo sa mga pics ko, naka-blatter ka na, sir. So what? Sa kaimoralan mo, anong ginawa mo? Ngayon, bobita kang maestra ka. Nakadisturbo ka sa akin. Disturbo? Sa ginawa mo, disturbo ang pamilya ko, gutom. Ang baliw, okay? Baliw? Ako pa ngayon ang baliw? Ha? Ginutom mo ang mga anak ko. 5 piraso yun hanggang sa namatay na yung isa kong anak. Ha? Mga bastos kayo. So, ma'am, sandali. Ako na magsalita. Corporal, si Rafi Tulfo na po ito. Corporal, sir. Corporal. Yes, sir. Sir, okay. Ako na po magsasalita. Sir, yung sustento na po ni Mrs. Paano na po Sir, ito? ginagawa ko po yan, sir, kasi andito yung itim ko, sir. Di pa man nakukuha sa landbank, kaya di ko ba, sir, may bibigay, sir? Okay. Mrs. Hindi, ganito po yan, Yung sir. ATM daw niya, nasa kanya raw, pero hindi pa nabibigay. Sir, teka muna. Mukha na Nasa dito ako landbank, to. sir, nasa landbank, sir. Nasa land bank. Yes, sir. One month na nga ni, sir, di ko pa nakukuha. Bakit hindi nyo nakukuha yung... Galing pala ako doon kanina, sir. Kasi nandyan, sir, sa Bundia, sir. Okay. Ilang buwan na kayo hindi nakakatanggap ng sustento, Ma'am Maricel? Ano naman, yung July 2000, nung July 27, 2000, sa mga anak ko. Nitong August, 1,000. 4 na piraso yan. Patay na yung isa. 4 na piraso yan. Anong gagawin ko yan? So, magkano po natatanggap nyo kay Corporal? Wala, pag may type, ganun lang. 2, 500, 1,000 nung June. Kasi pasukan, 9,000. Pambili ng mga gamit sa mga anak niya. 2 high school yan. At saka 2 elementary po. Wala pong every month, sir. Pag may time. Alam niyo, pag may time lang ang bigay niyan. Corporal, sir, yes, sir. Dapat every month po dapat ang bigay nyo kasi meron po kayong 3 anak. Opo, sir. Alam 4 ko po, sir. 5 po yan. Namatay na po yung isa. Sir, nandun nga, sir, sa landbank. At nakasanglan doon. Bakit po nakasanla sa land bank? Ano pong kinalaman ng land bank sa... Hindi, sir, sa landbank, sir. Yung nasangla sa tao namin, sir. Kasi ginamit kong pera, sir. Nagkasakit yung anak namin noon sa Biluna, sir. May nagamit ko rin ang perang iba. Okay. Hindi yan, pawang walang katotohanan yung mga sinasabi na yan. Yung ATM na yan, natubos na daw yan. Nung nandun po ako, nag-abroad po ako, sir, dahil hindi ko na po kaya yung anak ko may sakit, meningitis, hydrocephalus. Pero sandali po, ma'am, gusto niyo ba ganitong gawin natin? Opo. Lalapit tayo sa Philippine Army. Opo, yun ang the best, sir. Para doon pag-usapin ko kayo at siguro yung sweldo ninyo, yung Army na mismo ang dediretsa ng sweldo ni Corporal sa inyo. Yun nga po ang ginawa ko, sir. Kasi galing po kaming... Ano po nasabi niyo na sa Philippine Army? Ano po sabi ng Philippine Army? Galing po akong Ormoc, sir. Dumaan po ako sa Bicol. Ano sabi po ng Philippine Army? Dumiretso po ako sa Pili, sir. Kasi yung Pili, doon po ako magpa-file ng support Hindi, sana. kaya ma'am, ano sabi ng Army? Inantay po siya, sir, para magpirma sa support. Hindi po siya pumunta, sir. Tumakas siya. Umuwi siya sa Leyte. Okay. Okay, ma'am, lalapit tayo sa Philippine Army na ma-obliga itong si Corporal na sige pumunta. po. Kasi sige patatawag siya ng mataas na opisyal sa Opo. Philippine Army. Opo. Wala siyang choice kundi mag-report. Opo. Pag hindi siya mag-report, malilintikan siya. Pati yung babae niya, sir, sa DEX, pakiano na lang po sa DEX. Kasi yung babae na yan, DepEd. Opo, sa DepEd. Halos binili na ang pagkatao niyan ng brainwash na. Teka muna, ma'am, maging fair tayo. Paano niyo po nalaman na ito pong teacher na si Maria Imelda Relova ay girlfriend ng inyong asawa? Marami pong mga message, chat, text. Ayan po mga message niya. At saka siya na mismo nakakapagpatunay na nagsasama sila. At saka galing po akong Bicol, sir, sa kampo. Meron siyang kubong. Siya mismo ang nagpagawa ng kubo, plywood, ang palibot, bubong, yero. Ang babae na to. Saan nagtuturo si Miss Maria Relova? Sa Masbate po. Pupunta lang siya ng Castilla, Sorsogon kada Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw para maghatid ng kaligayahan niya. Brainwash na ng husto yung asawa ko. Ako, nagkandara pa ako doon pagkudkod ng kubeta. Ang mga anak ko, gutom. Yung isa kong anak, nasa Biluna lagi. Sa Biluna hanggang sa namatay na lang. Okay. Corporal, sir,
Yes, sir. Okay, lalapit po namin to sa Philippine Army at ipatatawag ko kayo. Sana sir, mag-report Yes, sir. kayo pag pinatawag kayo para pirmahan nyo po yung kanyang request na yung sweldo Meron po ako ninyo, dito, didiretso na sir. po sa kanya. Sa Meron inyong ako anak. po, sir, ginawa na dito dahil sa allotment na yung 7,000 na yan, sir, sa monthly. Okay. Ngayon, sir, di ko pa napapasa, sir, sa finance kasi nagpagawa ko kasi di man para sa basta, sir. 7,000, excuse me. 7,000 Yes, anak sir. daw. Ma'am, okay na ba yun sa inyo? Magkano bang sweldo ni sir? Hindi ko alam kung magkano sahod niyan. As a corporal, di nyo po alam, mister nyo, kung magkano sweldo niya? Kasi sa tanang buhay, sir, bigyan lang ako ng pambili ng tinapay, pambili ng pangano sa mga anak ko. Kaya nga po ako nag-abroad, sir. Okay. Pero sumobra ng ginawa niya. Sige, ganito pong gagawin natin. Ma'am, sasama namin kayo sa Philippine Army at doon malalaman mo kung magkano ang sweldo ni Corporal at yun, yung Philippine Army na mismo ang magpapadala ng sweldo ni Corporal diretso po sa inyo sa mga anak nyo. Yun nga ang masaklap niyan, sir, kasi Hindi, kaya nga ma'am, yung sinabi nyo noon hindi sumipot. This time wala ho siyang choice kasi meron tayong lalapitan doon sa Philippine Army na maobliga itong si Corporal no sumipot. hindi ko lang po alam yan, sir, kung babalik pa yan siya sa trabaho kasi for Mindanao na kasi yan. Cleared na kasi yan nung 11 pa, August Bakit 11. retired na ba siya? No, ano siya, parang lipat ng Mindanao. Ma'am, kahit na nasa buwan pa siya inilipat, pag pinatawag po siya na headquarters, magre-report po Ayun, siya. yun nga po ang gusto Okay. kong mangyari, sir. Sige po. Corporal? Yes, sir. Sir. So, matanong ko lamang po, sir, kung mamarapati ninyo, magkano ho bang nasasahod ninyo? 7,000 lang, sir. 7,000 lang, sir. Kada buwan? Kasi may loan ako, sir. 7,000, sir. Kasi may loan po kayo. Okay. Opo, So, sir. yung 7,000, sir, willing ho kayo na Opo, i-allot sir. yan? Willing ako, sir. Kaya meron ako, sir, dito ginawa, sir. Willing na ako dyan. Okay, so maliwanag. Sige, sir. So, ang gagawin po namin para maging official po yan, pupunta kami sa Philippine Army Headquarters at kayo po ipatatawag doon. Yes, sir. At pipirma Yes, sir. po kayo. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, okay Dito na nga, sir. Meron na ako na pirmahan na, sir. Na sige. bibigay ko sa finance. Okay, so Para sa maliwanag. anak ko, Kung sir. ganun po pala, Yes, sir. Corporal, madali pala kayong kausap, sir, kung ganun. Yes, Sir, kasi alam mo, anak ko sir, yan, sir. kwentong barbero lang yan. Puro yes, sir. Puro yes, sir. Puro yes, sir. Kagaya sa ITM, wala. Ma'am, iba na kayo. Kasi ma'am, pupunta natin sa headquarters, sasamahan po namin kayo. Sawa na kami sa kasinungalingan yan, kagaya Ma'am, sa ITM. Ma'am, pupunta kami sa headquarters, kasama po tayo. Kami. Doon sa Philippine Army Headquarters. Kaya nga po. Okay. So, Corporal, hindi ko kayo makakalusot kasi patatawag ko kayo sa headquarters. Ano po, Corporal? Hello, Corporal? Okay. So, ma'am, anyway, 7,000 pesos. Opo. Sige, yun pong... Parang 3,500 yata. Ang ano kasi niyan, sir, kasi nung dumating ako, galing pong abroad, sir, hindi na yan siya nag-intindi sa mga bata. Ma'am, yun pong 7,000, yun po ang habulin natin. Excuse me. Yun po ang habulin natin sa Philippine Army. Opo, opo. Sasamahan po namin kayo. Mangyayari po yun. Pero yung tungkol sa babae, sir, nagsasawa na po ako sa message ng babae. Okay. Ma'am, pwede ba kayo mag-usap ni Maria Relova ng maayos? Walang sigawan? Pwede ba? Sige. Miss Relova? Sensationalize. Ma'am Maria. Po. Kayo raw po ay isang teacher. Teacher na immoral. Aha. Okay. Baka pwede ko kayo mag-usap ng maayos ng walang sigawan. Sige, ma'am, pwede ba Ay, kayo mag-usap? hindi ako nakikipag-usap sa mga walang breeding na tao, sir. Ayaw kong magipag-usap sa kanya. Oo, kasi Wala namang kabit ka breeding lang. ang Wala babaeng ditong mga yan. kabit. User po, nangahak ng picture. Ang gusto lang niya, magpahiya ng tao. Yun lang Okay. yun. So, Ma'am Hindi Maria, niya namang balik ma'am- sa kanya yan. Ma'am, Parang, hinak niya yung picture ninyo. Hinak niya po kayo? ay, naka-screenshots po lahat ng ginawa niya sa akin. Ano po yung mga ginawa niya sa inyo, ma'am? Sa attorney ko na po yan. Opo, Sa ano na yan, sa NBI ng cyberbullying. Sige po. Pinagagawa niya sa akin. Ano po yung Ito pinagagawa sa amin, niya? Pinablatter ko na po siya sa pulis dahil marami na siyang mga pinagtitext na kabastusan sa akin. Okay. So, kanina po ako, sir, kung patulan niyo yan, ako, I'm a fan of your program. Opo, So, masisira po kayo. Yun lang ang Ma'am, masasabi kaya nga ko. po tinatawagan namin kayo, ma'am, para maging patas. Ang problema po niya, Opo. hindi ko po kasi masagot kanina dahil Opo. nasa work po ako. Opo, ma'am. Ngayon, wala medyo akong dahil nag-ano na kami, naglilinis na. Opo. Sandali, ma'am. Ma'am Maricel, baka kayo nga makakasuhan kung hinahak niyo po yung kanyang account. At ma'am, sandali, ma'am, pakinggan niyo ko, misis. Tapos kayo ho ay pwede rin kasuhan ng cyberbullying kung palagi niyo po siyang hinaharas sa kanyang mga social media accounts, minumura siya. Madidimanda nga ho kayo talaga, ma'am. Ganito po yung sitwasyon niyan, sir. 2015,
Nabuking ko po yan sila na nakabit siya ng asawa ko. Ma'am, kung meron po kayong mga ebidensya, then pwede nyo po dalhin yan sa korte. Meron pa akong ebidensya sa kanila. Pero ma'am, hindi ang nyo... naging sitwasyon kasi, Ma'am, sir, sandali, sa ma'am, sobra ma'am, niyang ma'am, kasinungalingan. wala akong kinakampihan dito. Sinungalingan Ma'am, siya wala akong kinakampihan dito. Sige po. Hindi ho pwede, palibasa dahil may suspetsa lang kayo na itong si Miss Maria Relova ay girlfriend ng inyong husband, dahil suspetsa lamang, pupunta ka na doon sa kanyang mga social media accounts at siya ay ibubuli ninyo at mumurahin nyo siya at kung ano ng mga ipopost nyo doon. Bawal ho yun. Baka mababaliktad po yung mundo sa inyo. Baka kayo pong makukulong. Hindi po ako nagbullying sa mismong account niya, sir. Wala po akong binubullying kung ano-anong sa kanya. Sinerge sabi ko niya, yung hinahack niyo po wala yung po kanyang akong account. hinahack. Ang sinasabi niya nga ngayon, ginagamit ko daw po yung pangalan niya. Ang pangalan ko is Maricel Bindoy Alcober. So, kay idol ko si Mariah Carey, ang pangalan ko sa Facebook is Mariah Carey Moto. Ngayon, ang inaano niya sa akin, naakusan niya sa akin, pati pangalan daw niya, kasi ang pangalan niya is Maria Relova. Maria Imelda Relova. Pati daw pangalan niya, kinokopya ko rin. Sabi ko, hindi ako magkukopya sa'yo dahil isa ka lang kabet na immoral. Hindi mo ba maintindihan yan hanggang ngayon? Ikaw nag-aano sa asawa ko? Habol ka ng habol. Nag-usap niyan kayo sa Nag-usap na po kami niyan. Doon pa po dati at inilatag ko na po sa kanya na 5 ang anak ko. Kung kaya mong iwasan yung asawa ko, gawin mo Teka na. muna, ma'am. Patas lang ako rito. Opo. Anong ebidensya meron kayo na girlfriend po ni Ma'am Maria? Siya mismo po ang nagsabi na meron siyang mga staff at isa siya sa mga girlfriend ng asawa ko. May mga staff daw siya doon sa bahay. Kumbaga may mga gamit kasi naglipat na nga po nagpagawa nga po siya ng kubo. Sinabi niya sa inyo yan? Siya mismo nagsabi po sa akin ng ganyan. Kaya ang sabi kong ganun sa kanya, sige, kung kaya mong dumistansya sa asawa ko, kasi 5 ang anak ko, yung isa may sakit pa, gawin mo na. Dahil ako, hirap din ako magtrabaho dito, na yung pera ko, ang 4 nag-aaral, yung isa nandun sa Bilona. Ma'am Maria, ma'am, kayo pala mismo nagsabi sa kanya, ma'am, kayo pala mismo nagsabi sa kanya na si Corporal ay girlfriend ninyo. So, meron na siyang dahilan para magalit. Girlfriend ko ho. Di ba? Babae po ako. Boyfriend niya. Sorry. Kabit niya. Wala nga akong sinasabi sa kanyang ganon. Ay, Hindi magaling ko po yan alam. siya magsinungaling, Ewan ko sir. kung saan niya yan nakuha, kung ano ang ebidensya niya dyan. Hindi ko ho yan alam, sir. Ako ay nananahimik. Isa akong nagtatrabaho ng legal. Wala akong time para sa mga pero ma'am, mga baliw po, sir. Wala po kayong sinasabi sa kanya in person Wala po. si Corporal ay aking boyfriend. Hindi ko po siya kilala in person. Basta ako, marami mo akong naka-screenshot. Okay. Pinagagawa niya sa akin. Pero si Alcober, saan mo kilala banda? Ngayon, pwede naman niya tawagin yung sinasabi ng Alcober at yan ang siya ang ano niya dyan. Isalang niya. Sandali po, Ma'am Maria, meron lang, isang tanong lang po, Miss Maria. Kilala niyo ho ba si Corporal Alcober? Hindi ko po siya kilala. Hindi niyo po kilala si Corporal? Hindi ko po kilala. Sinungaling. Ubod ng sinungaling parehas kayo. Ang mabuti po, yung sinasabi ng tao, yun ang dansin niyo dyan sa inyo at yun ang interview niyo. Kasi siya naman ang makakapagpatunay, di po ba? Opo. Tama po kayo. May point Yun ang po ito. tama. Kasi may pinag-aralan tayo, hindi tayo pumapatid sa mga hearsay, may mga sayad, mga baliw, na I gusto agree. lang mandamay ng iba. Kasi So, kaya kaya nga Miss Maricel, sinasabi ko sa iyo, unless kung meron kayo mga picture, mga text messages o yung mga Meron po message. emails. Meron po mga message. Kanino po naka-message? Sa kanya, message niya papunta sa akin. Nandiyan po. Opo, nandiyan po mga message At niya. ano po sinasabi sa message? Ayan na yun mga sinasabi niya. Nagsasama kami, kinakarga nga ako, nandito kami, nagkakape, nag-aano kami. Tapos mismong ako rin po, nakarating po ako mismong sa kampo, sa unahan po ng kampo, meron po siyang pinagawang kubo. Mismong may-ari ng lupa ang nagsabi sa akin na siya ang nagpagawa ng kubo. At ang ginawa pa doon, nitong April lang po, yung 2 kabit, sila parehas na 2, nagtagpuan. Kasi ito po yung kampo, ito siya sa kanan banda, dito naman na side banda, yung isang kabit. Kasi 2 mga immoral na teacher yan na pilit niyang, ayaw niyang aminin yung kaimoralan niya. Ha? Marami siyang mga text sa akin na mga kabastos. Tika lang, hindi kita kinakausap, tika lang ha. Tapos, doon mismo, sa kampo, sir, naka-file ang blatter niya. Ang pangalan niya doon, Imelda Relova, nagkagulo nito sa ganito. At saka si Marel Abota natin, nagkagulo sila. Nandun po kasi nag-file ng complaint yung isang kabit po.
doon sa asawa ko. Kaya nandun Pero po hindi kayo kasama doon sa away. Hindi po kasi that time, April, nasa So, kabit to Saudi kabit. pa po. Kabit to kabit, nag-aaway sila. Tapos ngayon pilit niyang sasabihin, hindi ko kilala, hindi ko... Ubod silang sinungaling, parehas silang dalawa. Kasi kahit ngayon, hanggang ngayon, yung ATM na yan, sasabihin, pina-file pa sa bangko kasi nakain daw ang ATM sa bangko. Tapos ngayon, naririnig nyo ngayon, nakasangla ang ATM kaya nagkasakit ang bata. Nagkasakit ang bata, libre ang bata sa bilo na. Makagastos man ako, makapagpadala man ako ng pera sa anak ko kasi minsan ipa-check up sa Philippine Center, Children Hospital. Gastos pera ko yon plus sa 4 kong mga anak. Hanggang sa namatay yung anak ko, padala ko pa rin ng pera, 33,000 yung padala kong pera. Meron man siyang naiambag doon, hindi ko na alam kung magkano yon. Okay, so ma'am, in short, Miss Relova, meron pala siya mga ebidensya. So, kung nakaka-istorbo po, mas may importante pa po akong gagawin Sige po. dito. Nandito ako sa school. well, ma'am, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na para mabigay yung side nyo. Kasi nga po... Ay, ko na po, sir. Wala po akong alam sa mga nonsense, mga hearsay na sinasabi Mas lalo na ako kang ngayon ay nasa nonsense. school. Hanggang 5 o'clock pa po kami dito. So, kung ano man ang reklamo niya, yung sinasabi niyang lalaki, yun ang ipatawag niyo dyan at ipa-interview niyo kasi siya ang makakapagpatunay ng sinasabi ng baliw na yan. Kasi kung may aral yan, hindi yan magaganyan Pero wala ho kayong mga text messages sa kanya. Meron o wala? Meron. Wala akong alam sa mga pinagsasabi niya, siya ang marami sa akin. Hindi na tawag niya akong pukpuk, puta, kung ano-ano, kabit, marami. Mga So, ibig sabihin, magkakilala pala kayo, ma'am. Marami akong ebidensya sa So, ibig sabihin, ma'am, magkakilala pala kayo kasi kanina sabi mo hindi kayo magkakilala. Kasi ang aking number, hinak niya dahil nandiyan yan sa FB ko na number ko. So, bakit niya nga po nalaman kayo? Kung hindi kayo magkakilala, bakit niya po? Hindi ko alam sa kanya kung paano niya nalaman dahil ako, mayroon lang akong isang doon sa, ewan ko kung saan niya, maraming pwede naman hutain, maraming paraan na makukuha mo ang isang account ng isang tao. Hindi nga ma'am. Bakit ma'am sa dinami-daming teacher sa buong Pilipinas, bakit kayo lang po bukod tangi ang kanyang pinuntirya at pinag-suspetsahan at pinagsilosan sa kanyang mister? Kasi hindi ko rin naman po alam kung bakit. At ako dinidisturbo niya, marami na siyang ginawa sa akin. Naka-screenshot na din po yan, sir. Kaya nga ma'am, ang tanong ko ma'am for the second time, bakit po? Ang ibig ko lang sabihin, mag-present siya ng evidence, pumunta siya sa legal na paraan kasi ako, yun ang ginawa ko. Okay, yun ang ginawa ko. Sige po. Ngayon, ipupusto ko na lang yun kung ako ay gagawan pa niya ng masama. Dito sa aming barangay, pinablatter ko na siya. Tapos sasabi mo pa ako ang kabit? Ma'am Maricel, advice ko lang po to sa inyo, huwag nyo na po siyang hinaharas, huwag nyo na pong pupuntahan yung kanyang account at mag-post kayo ng kung ano ng mga kalalasuan dahil mababaliktad po kayo, promise. Ma'am, this is a friendly advice, Opo. para sa kapakanan nyo ito. Kasi pwede niya ho kayong kakasuhan ng cyberbullying talaga. Totoo sinasabi niya. Pwede siyang magdemanda laban sa inyo. Pwede rin po ako magdemanda kasi sa message niya po na tatalon ka na lang sa building para kasi depressed ka na. Ma'am, pabayaan niyo siya magpost ng mga malalaswa kung ano mga gusto niyang sabihin sa social media. Leave her alone. Let her do that. Para kayo po ang pwede magkaso sa kanya. Pero kayo ho, huwag kayo mag-post ng kung ano against her dahil pwede niya kayong demanda, pwede niya kayong kasuhan. Okay, ma'am? Although I believe you na kayo po ay agrabyado rito, I believe you na si Mr. may ginagawang hindi maganda. Okay? At I believe you na magkakilala talaga kayo nitong si Miss Relova. Kasi kilala po. Ayan ang message niya po. Pero ma'am, please, wag na kayo mag-post ng kung ano sa social media against her para hindi kayo mabaliktad. Okay, ma'am? Sa ngayon, ma'am, nakakalamang kayo. Wag mong payagan na siya ang lalamang sa iyo later on dahil sa pagiging padalos-dalos nyo. Okay? Hindi, kasi ang ginawa niyan, sir, sobra na yung babaeng yan. 2015 pa na nambubuisit sa akin na halos sasabihin na lang niya, tumalon ka sa building. Sasabihin, tapos ngayon sasabihin niya, hindi ko kilala yan. Huwag ka masyadong suubod ng sinungaling, Day. Kasi sobrang ganda mo, Day. Sumubra ka. Halos bilhin mo na lang yung asawa ko para mapasayo, Day. Kilalang kilala ka na doon sa kubo. Ikaw nagpagawa ng kubo, binilhan mo pa ng bike. Ngayon, kasi yung asawa ko, nang bababae ng iba, kasi alam mo naman yung asawa ko, gwapo, iba ang pinupuntahan. Ang ginawa mo, bumili ka man ng sarili mong bike, tinadtad mo at sinunog mo. Ang mahal pa naman bili mo ng bike, 4,500 ang bili mo ng bike, Day. Ba't niya tinadtad yung bike? Ay, si Piolo Paxew, hindi na nagpakita. Ay, nasa, ibang... Sino si Piolo? Si, yung Alcover. Mister mo. Oo. Ba't mo tinawag na Piolo? Gwapo!
Piolo Pascual. Yes, of course. Guwapo. Kaya pala. Kamukha ni Piolo Pascual. Of course. Kaya pala pinag-aagawan. Kaya pala pinag-aagawan. Okay, sige. Guwapong-guwapo. Okay na, break na muna tayo. Okay, Ma'am Maria, salamat po sa pagtanggap na tawag namin, Miss Maria, ha? Ma'am? Okay, sige, tapos na. Ito si Ma'am Maria. Ito si Piolo Paksiw. Ito yung isang kabit. Ito yung ano sila. Uy, kompleto ito yung pala ano siya. nila. Ah? Ito yung mga kalaswan nila. Diyos ko, Lord. May mga ebidensya si Okay. Ma'am Maricel. Okay. Nakakapagod na po. So, ma'am, Upo lang po kayo. Relax lang. Cool relax lang kayo. Cool. Okay, sige. Ma'am, yung advice ko po, ma'am, ha? Please, wag na ho kayo mag-post ng kung ano. Hayaan nyo lang po siya ang mag-post para kayo po ang pwedeng maghabol sa Naririnig demanda. niyo, sir, hindi ako kilala, hindi rin niya kilala kunwaring asawa ko, at hindi rin niya alam na nanggulo siya sa kampo. Maliwanag, nandun po ako, sir, sa kampo mismo, sir. Ma'am, naniniwala ko sa inyo. Ma'am, naniniwala ko sa inyo. Believe me, naniniwala ko sa inyo. Ang ayaw ko lang pong mangyari na kayo po ang nakakalamang ngayon, tapos kayo pa po ang legit, bandang huli, kayo pa po madidimanda ng kabit. Ayaw ko mangyari yun. Kaya nga po, lelo lang po kayo. Hindi ko nga po alam, sir, kung bakit Kaya nga sasabihin niya kaya na nga po, nag-hack ma'am. daw po ako. Wala akong hinaknap. Pabayaan nyo lang po. Hayaan mo lang. Hayaan mo na siya magsalita. Basta wag na ho kayong gumawa ng any move. Okay? Ang habulin natin ngayon, importante po muna, first things first, kasi nang dahilan kayo napunta rito. Habulin natin yung sweldo ni Mister. Pupunta tayo sa Philippine Army. Yung 7,000 a month, done na po yun. Kasi po kami mismo ang pupunta sa Philippine Army, ipatatawag tong si Corporal, mapipilitan siyang pipirma na mapunta sa yung sweldo niya. Okay, ma'am? Tinakasan nga po ako, sir. Ma'am, hindi ma'am. Philippine Army pupunta tayo. Okay? Kaya nga, sir. Okay, sige po. Okay na po yan. Thank you po. Sige po. Okay na po yan, ma'am. Okay na. Salamat okay po. Na. Thank you, ma'am. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men, 3K battery Dare to compare, at ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi umaatras sa laban. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural, natid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:33 ng hapon, at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para po sa mga kababaihan, araw-arawin na paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis.
Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Oras alas 3:34 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Radyo 5. Aksyon, aksyon. News Alert. Hindi si Kian De Los Santos ang nasa CCTV footage na kinaladkad ng mga pulis Caloocan na idinadawit sa pagpatay sa binatilyo. Ito ang ibinunyag ni PO1 Jerwin Roque Cruz sa ginagawang pagdinig sa Senado. Ayon kay Cruz, ang nakitang binatilyo sa CCTV footage ay ang asset umano ng mga pulis na nagkasa ng opla na galugad sa barangay 160 Caloocan. Radyo 5. Aksyon, aksyon. News Alert. Senador Bong Revilla pinayagan ng Sandigan Bayan na makalabas ng PNP Detention Center para sumailalim sa isang dental procedure. Umaaksyon si Zonias Guerra. Pinatigan ng Sandigan Bayan First Division ang hiling ni dating Senator Bong Revilla na sumailalim sa dental procedure. Batay sa inilabas na resolusyon ng Korte, pinayagan si Revilla na makalabas ng PNP Detention Center sa loob ng 3 oras o mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon bukas, August 25. Para sumailalim sa routine dental check-up at cavity restoration sa GAN Center sa Greenbelt, Makati City. At inaatasan ng anti-graft court ang PNP na bigyan ng seguridad si Revilla. Kailangan din ibalik si Revilla sa PNP detention cell ng alas 5 ng hapon. Si Revilla ay nililitis dahil sa kasong plundered graft dahil sa issue ng PDAP. Umaaksyon, Son Reyes Sierra, Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Philippine Standard Time, 3:35 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kapit bahay natin may anay. Buti na lang, nagsulignum at Solguard tayo. Ang bahay na nasulignum, protektado laban sa anay. Tanging Solignum at Soilguard ang kayang magbigay ng total termite solution. Soilguard para hindi makadaan ang anay sa lupa. At Solignum para protektado ang kahoy laban sa anay, bukbok at fungi. Para may total protection laban sa anay, isolignum ang kahoy at isoilguard ang lupa. Solignum at Soilguard, the total termite solution. Proteksyong inside and out laban sa anay, Solignum sa kahoy, Soilguard sa lupa. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo
Shelly here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea. Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At batiin ko lang si Mr. Francis Ko na nakikinig sa atin ngayon. Okay, at meron tayong good news sa ating sulian ng bayan. Yes. May iPhone 6s dito na ang nagsoli po ay si Mr. Robert Mendania ng Trill Transport plate number AIA8498 at isa pong estudyante ang may-ari niya na si Mr. Gabriel Manibok. Okay, bigyan natin ito kay Mr. Gabriel. Yan, pakicheck lang Sir Gabriel para masiguro na yan po ang inyong cellphone. Yan ba talaga? Okay. Sir, yung katabi nyo, yan yung bayani natin ngayon. Yan. Paki-acknowledge lamang po. I'd just like to say thank you. Papasalamat lang ako kay Sir Robert Mendania. Thank you so much. I know these days it's parang rare to find people na may, this good heart to be able to give back and to have a good heart to give the things that the people lost to give them back. And so, thank you very much na lang po. Ayan, Sir Robert, napakaganda yung mga sinabi niya. At sa amin naman parte, Sir Robert, yan, 1,000 pesos cash reward, pakilabas lang po para makita ng ATC Healthcare Corporation may gawa ng Robust at pinakastig sa Robust Extreme. Nis, anong dagdag? Ito, merong dagdag 1,500 pesos worth ng ATC products. Alright. At saka car mount holder mula sa Cellboy. Yan, dahil po sa inyong kay bayanihan. Mr. Mendania, isa kang bayani,
Mabuhay ka. Thank you. Thank you for coming, Mr. Gabriel. Sir, thank Thank you. you po. Thank you. Ayun, palakpakan natin silang pagkakas. Okay. Okay. Alright, at punta po tayo sa mga kaso dahil marami sila dito, si Manilin Rico, Okay. Mayrani Nicole et al. Okay. Andito po sila para may ng tulong na makuha na yung kanilang sweldo na 1.5 buwan, idol, na hindi pa rin naibibigay ng kanilang kumpanya. Sige. Ang pangalan ng kumpanya ay Helinoy. Paano bang pronounce nitong? Hote ba? Pwedeng hote? Couture. Oh, mahirap-hirap tayo. Couturier. Ayun. Mga mananahi siguro ito sila. Oo. Palagay ko nga. Ayan. Paano ba i-pronounce itong kumpanya po ninyo? Mahirap pronounce to. Linoy Haute Couture. Tama? Dito tayo magpatay ng ating mga damit. Mukhang magaling magtahi ito ng mga damit to. Ha? Ano ba mga tinatahi yung damit? Gown? Gown po. Gown eh. Hindi ako pwede dyan. Ikaw lang, Nis, pala. Ikaw lang pala. Okay. Mga baka naman mamahaling mga gown naman yun. Mga astig to nandito sa atin. Magandang hapon po sa inyo, ladies. Magandang hapon din Mga po. girls, mga ma'am. Yan, sarap ng mga ngiti nila. Sinong spokesperson? Kayo na lang po. Kayo po si Ma'am Manilin? Mayra po. Ma'am Mayra. Sige, Ma'am Mayra, ikwento niyo po ito inyong reklamo, ma'am. Bali po, nung yung na-delay na po yung sahod doon, meron kasi nagkaroon kasi ng problema din yung company. Okay. Na sumbong din po siya sa labor. May isang kasamahan din namin na nag-complain. Bakit to? Ba't nag-complain daw? Dahil, siguro tinanggal siya. Parang illegal termination daw po yung Okay. yung ganun. Tapos yun, mula nun, parang naging na yung company. Yun po yung laging reason ng boss ko Humina na kung na. bakit daw nalugi kami. Kumbaga bumaba yung dahil daw po dun sa isang nagko-complain. Anong kinalaman nung reklamo sa mga customer? Bakit nalaman ba ng mga customer na inireklamo kayo sa dole? Sa labor? Hindi naman po. So, walang kinalaman po yung financial reklamo? ang dahilan siguro niya. Kasi napilitan siya magbayad na malaki. Pero sabi naman, wala naman pong inamin sa amin na binayaran. Naka-freeze? Yes, dumating kasi yung point na yung doon sa isang mall, hinold yung sales namin. Sino po nag-hold? Dahil daw po yun sa labor. I don't think so. Parang ganun. Hindi po eh. Kasi pag halimbawa, Merong text po yung boss namin na ganun pag inireklamo po yung siya sa labor, ang gagawin lang ng labor ay pag-uusapin sila. Yung mag-hold lang po ng mga account, yung mga bank account, ay NLRC. Kung ito po ay dumana sa NLRC. Parang ganun po yun. At parang binanggit niya. Nagkaroon na ng tawag nito ni? Decision. Ganun po. Yun po yung sinabi niya okay, dahil pwede. kay NLRC, parang ganun. Hindi NLRC. Yun po yung sabi niya. Okay, nagkaroon na ng judgment. Garnishment. Okay, pwede. Pwede yun. Hinold nga yung isang account. Yung isang nila doon, o bank account, kung ano pa man yun, para pambayad doon sa isang empleyado na nagreklamo. Yun po yung reason niya kung bakit daw nakaganon yung company. Dahil daw po doon sa isang nag-complain. Well, hindi nyo na po problema yun. Yun nga dapat po. ibigay pa rin pong sweldo ninyo. Yun po yung laging reason. Paulit-ulit kami nang hihingi ng yung sahod namin. May partial pero ang tagal po nung kasunod. So wala na po kaming Sino po nakakausap niyo palagi? Itong si Ma'am Jocelyn? Yan po siya mismo. At saka yung mga yung secretary. Kasi sa ngayon kasi wala yan siya. Nandun sa probinsya. So matagal na kaming hindi niya hinawakan. Parang yung company niya, iniwan na lang dun sa mga tauhan, dun sa shop namin. Tapos yun daw yung kasi may shop namin, nag-accept yun ng tahi. Tapos sila lang yung may hawak ng mga pera na pumapasok. Tapos yun daw po pasihin kami kung may sobra. Sasahod kami. Kung wala daw po. Yun lang. Mag-antay lang kami kung hanggang kailan. Hindi pwede yun. Ayun. Kung nga kayo. Minsan, kasi mananahi, may mga accept. Kung sabi kasi ng iba din, kung hindi nyo kami pasahurin ng buo, hindi namin tahiin yan. So sila yung priority, kami hindi. O ba't ninyo rin gawin yan? Kung hindi nyo kami sweldo ng buo, hindi ko namin tatahin yung madamit. Hindi naman po kami mananahi. Kasi nagtitinda po kami sa mall. Sa mall. Sa mall. Yung company kasi, merong sa bawat... Hindi sabihin mo rin, kung hindi mo kami sweldo, hindi kami magbibenta. Ayun nga po, ganun. Sana Pero ganun din, di ba? okay lang yun. Kasi wala namang... ganun nga po ang nangyayari. Hindi kami diniliberan, so wala kaming binibenta, konti ang kita. At
Ano kasi, yun ang laging reason. Wala daw pambili ng itatahi. So, wala kaming Dahil wala kayong sweldo. Yung sabi nga namin, kung hindi kaya, di isara, hindi daw. Kasi magpapatahi naman daw sa shop. O, so sila lang yung nabubuhay. Paano yung sa mall? Exactly. Miss Esther, magandang hapon po. Sino po ito si Esther Role? Esther Roll po. Esther Roll, magandang hapon po. Miss Roll. Sino po? Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Miss Esther. Yes, sir. Ma'am. Ay, good afternoon, sir. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, andito po yung mga kasamahan nyo? Yes, sir. Yung mga nasa mall? Sila Manilyn, Rico? Yes, sir. Mga promo. Ano po? Yung sa promo. Mga promo. Sa promo? Opo, yung nasa promo, ma'am. Yes, sir. Paano yung kanilang sweldo? Ikaw muna. Okay, Ma'am Esther? Yes, Opo, sir. yung mga sweldo po nila. Opo, sininya na po ito, ma'am. Opo. Apo, yes, ma'am. So, paano daw po yung mga sweldo nila, ma'am, na delay daw po ng 1.5 buwan na, Ma'am Esther? 1.5 buwan? Opo, Ma'am Esther. 1.5 buwan daw po. Mag-iisip ka lahat. Hindi pa po. Balito cut. Go ahead, Wala ma'am. pong isang buwan Opo. po. Mag-isang buwan po sa 6. 6? Mag-isang buwan. Isang kalahating buwan po Bali sa 5 at saka 6, wala kaming, 5 and 21, wala pa po kaming sahod. Opo. Bali, yung ngayong cut-off po ng Tapos matatapos naman ang 60 buwan. to 31, So, pang 6 wala na po naman. yun, September 6. O, 3 cut-off na raw po, Ma'am Esther. Magka-cut off na sa katapusan. Ma'am Esther, Yes, sir. 3 cut-off na raw po, ma'am. Walang sweldo sila. May partial hindi. Kung 3 cut-off, ibig sabihin, isang buwan kalahati nga po. Kasi isang kinsenas, isang cut-off eh. Ma'am. Ano yan? 2 sahod lang po. Okay, sige, sabihin natin, ma'am, kunyari lang, 2 sahod. Sige. Pero nasa na po yung 2 sahod? Nagpa-partial lang po kami. Yan ang utos ni ma'am kasi wala po kaming kita dito. Yung isang tindahan lang kasi po yung inaasahan namin ngayon eh. So, paano tong sweldo nila? Nakipag-communicate na po ako kay ma'am. Ang sabi naman niya, yung kung magkano lang daw yung... Huwag na muna kayo magtatawag, Odette and Carol. Ano po? Yung sabi na ma'am, kung magkano lang daw yung dito sa sales namin, yung mga matitira sa mga expenses, yun lang daw po yung ipapapartial sa kanila. Ay, hindi pwede. Huwag naman ho. Kumbaga, para bang last priority sila. Para bang ano tingin mo sa kanila? Mga asot pusa, kung ano mga tira-tira mga buto, ihagi sa kanila. Kainin nila, huwag naman. Hindi naman ho ata makatarungan yan. O, parehas din kami, sir. Ma'am, kung nalulugi po kayo, isara nyo na lang po yung tindahan para tabla-tabla na lang ho. Wala ho yung nakakalamang, wala ho yung nadidihado, di po ba? Parehas lang po kami, partial din po eh. Kaso sila ma'am, wala eh. Wala talaga silang sweldo ma'am. Buti nga kayo nagpa-partial pa ho. Ito mga nandito, wala ho talaga silang sinasahod. Di ho ba? Partial din sila, sir. May pinapadala sa Palawan po. Meron na raw. Ngayon pa lang, sir. Di pa namin po na... 1,000 lang, sir. Di pa namin nakuha. 1.5 month na kaming delay. Ay, 1,000 lang? Opo. Jesus, Mario Joseph, anong gagawin na sa 1,000? May upang bahay, kuryente, lahat din. Pare-parehas lang po eh. Kami din, nagko-complain din kami kay ma'am. Nasaan po si ma'am? Gusto nga namin papuntahin din dito si ma'am para makausap na namin lahat. Ayaw man niyang pumunta. Ay, sus. Ganito na lang po gawin natin. Mga ma'am. Ma'am, sandali po. Makinig kayo, Miss Jocelyn. Sasamahan po namin kayo sa Dole. Para doon sa Dole, ipatatawag itong si Ma'am Jocelyn, yung inyong ma'am. Maobliga ito mag-report. Dahil kung hindi, magkakaroon siya panibagong sakit sa ulo. Meron siya sakit sa ulo dati. Yung sa NLRC, panibagong sakit sa ulo to. Magre-report siya sa Dole. Doon, magkita-kita kayong lahat. Patatawag siya, ayusin natin problema doon sa Dole. Sir, meron pa po. Yes, ma'am. Yung 14 months po na hulog ng benefits po namin na kinakaltas, hindi naman po nila hinuhulog. Isa pa pong reklamo namin yun. Yun pa. Kaso ma'am, itong si Miss Esther, wala ko siya magawa dahil sekretary lang siya. Yes, ang problema nga itong si Miss Almerol, yung may-ari. Nasa Cebu po siya, ayaw. Siya nagpapakita. Sir, ayaw nga po. Hindi po siya pwedeng matawagan. Kasi po pag sa... Ayaw niya po, ayaw. Ringing ng ringing. Ayaw niya po sagutin. Siguro natatakot po. Guilty siya, guilty. Ayaw niya magsalita. Kaya nga po sabi ko kanina, sa Dole na lang po tayo pumunta. Kapag Dole kasi magpatawag sa kanya, susulatan siya. Kapag hindi siya nag-report,
malaking sakit sa ulo sa kanya yun. Manhid na po yung sila, hindi na po siya sasagot sa ano eh. Hindi. Kaya nga po sa lahat, hindi siya sasagot. Pero sa dole, sasagot po siya. Hindi siya pwede hindi sasagot sa dole. Obligado po siyang sumagot. Ganun na lang po, sasama namin kayo sa dole. Ano po? Sige, punta kayo dun sa kabilang booth. Si Odette po ang magdidirect sa inyo paano kayo mapapasama sa dole. Ano po? Thank you. Salamat po mga ma'am. Thank you po sa inyo. Gandang hapon po sa inyo lahat. Thank you. Salamat po ma'am Esther ha. Yes, sir. Thank you. Thank you, Idol. Opo ma'am. Wala magagawa si Wala, oo. Miss Esther. Gustuhin man niya, pati pala siya Yes. ganun din ang sitwasyon. Ano siya hindi naman siyang may-ari. Mm-mm. Di ba? Ano lang siya, secretary din siya. Wala tayong mapapala. In other words. Mm-mm. Okay. Nais ko nga pala to announcement. Tayo po'y nakikiramay sa pamilyang naiwan ng dating kasama natin dito, si Ameline Veloso. Si Miss Ameline Veloso po ay pumanaw na kaninang umaga. Nakasama ko po si Miss Ameline 2 beses dito sa TV5. Una, siya yung naging executive producer ko sa Oplan Zero Tambay. Oo. Tapos pangalawa, doon sa Balitaan Tapat. Oo. Yung, ayan siya. Ayan. Balitaan Tapat na news program. Yan po, may pagmamalaki ko. Ito talaga may pagmamalaki ko yung isang TV show bukod sa T3. Ito yung isang TV show sa TV5 na humakot talaga ng ratings. Oo, mataas yung ratings ng Yes. In fact, natalo namin ang 2 istasyon nung kasagsagan nitong Balitaan Tapat. Tinaob namin yung mga katapat naming programa sa kabilang istasyon. Mm-mm. Yes. Yan yun. Si Miss Ameline Veloso. Temo, batang-bata pa ako dyan. Napakabata pa rin. Ganun pa rin siya. Nung makita ko siya sa ospital, walang pagbabago. Dinalo ko siya Hindi nga nakadalaw ka pa talaga kahapon. Hapon. Pumalo na po siya at ang aming pong pakikiramay sa kanya mga naiwang pamilya. Ayan si Miss Ameline Veloso. Napakatapang niya nung kwento sa akin ng kanyang mister. Kasi nung sinabi sa kanya na diagnosed na siya ng cancer, wala raw kahit na anong kaba o yung umiyak o yung nag-hysterical, wala. Ganun talaga si Ameline nung magkasama pa kami. Oo, matapang. Matapang talaga. Matapang niyang hinarap yung Yes. yung sakit na dumapo sa kanya. Kaya kayo mga kababaihan, sasabihin ko na rin, yung sa kanya kasi yung breast cancer. Yes, oo. So, alagaan niyo po ang inyong sarili. Bawal magkasakit. Kumain ng maraming gulay. Uminom ng maraming tubig. Huwag magpuyat. Huwag mag-stress. At very important, huwag pong manigarilyo. Hindi naman siya naninigarilyo, si Miss Ameline. Oo, never. Pero ibig sabihin, huwag niyo na pong Healthy dagdagan living pa ang nga yan. problema niyo sa paninigarilyo. Oo. Babalik ulit ako sa paninigarilyo. Salo talaga yung paninigarilyo. Daming namamatay dahil sa sigarilyo. Maalala ko lang. Diba? Stop smoking. Quit smoking now. But anyway, yan. Ang bata pa ni Ameline pala, no? She's only 41. She's only 41 years old. According to Attorney Mel, kasi kausap ko rin kanina si Attorney Mel. At kasamaan din natin siya dito sa Radyo 5. Oo. Meron siyang programa. Ang hindi ko sa kanya makakalimutan, Idol, is during that time, nung iwanan niya yung maunlad na agrikultura, sabi niya, Nins, gusto mo ba ng racket? Doon niya ipinasa sa akin. From Connie Season to Ameline Veloso, tas ako na. Yung award-winning na show na yun. Maunlad na agrikultura, yung isang agricultural show. Kaya hindi ko siya makakalimutan din. Ayun. Okay. And very soothing voice. Yung boses niya ay napaka-soothing. Ayan, yun ang hindi ko sa kanya makakalimutan. So, rest in peace. Rest in peace. Ameline. Ngayon, kasama mo na yung ating creator and may you rest in peace. Okay? Malaking kawalan kasi industriya, syempre. Malaking kawalan. Malaking kawalan. Okay. So, one more time, si Miss Ameline Veloso po ay pumanaw na. Yan po ay isang malungkot na balita. Hindi lamang sa kanyang mga kamag-anakan, kakilala, kaibigan, kundi maging dito sa amin sa TV5 dahil matagal po namin siya nakasama sa TV5 at ang dami niya pong nagawa at nagmarka naman talaga ang kanyang pangalan sa TV5 dahil kung para sa akin, yung Balitaan Tapat, isa pong
programa na talaga namang nagpasikat sa TV5. Yung Balitaan Tapat. Yan, si Amelin, ako ang nasa likod niyan. Okay? So, Miss Amelin, may you rest in peace. God bless you. Alright, at susunod na po mga kapatid, syempre, ang nag-iisang nanay ng bayan, ang kanyang, ang very pure na generosity, yan, si Nanay Christy Fermin. Walang iba. Syempre, si Nanay Christy Fermin, bukod tangi, nag-iisa, walang kaduda-duda, the one and only showbiz authority. Oo, siya lang talaga. Basta mga sariwang-sariwang balita when it comes to showbiz, si Nanay lang. Pagdating sa industriya, hindi lamang sa showbiz, sa lahat ng industriya ng media. Oo, sa lahat ng ginagalang, aspect ng oo naman. Ginagalang yan si Nanay Christy. Hindi lamang dito sa TV5, maging sa mga ibang stasyon. Nanay ang tawag sa kanya. Oo. Nag-iisang nanay talaga mahal na mahal sa industriya ng media. Nag-iisa lang. Pag sinabing nanay, wala na iba yan, si Nanay Christy. She has the purest heart. Ayan, exactly. Si Nanay Christy Fermin. There you go. Ikaw na talaga, She has the Nanay. purest and generous heart. Yes. Mabuhay ka, Nanay Christy Fermin. Susunod na. Huwag kayong bibitaw. Kasama niya si Ronnie Carrasco. Ako po si Nina Taduran. Idol. Matik ay. O nga pala, Rafi Tulfo po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang, dahil walang ligtas ang mga tiwali kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawa.